Kakapasok lang, hala, na-shock lahat. Breaking news, Remulla, next ombudsman. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong article sa politico.com. Ayun, syempre bago natin simulan ang videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre, suportahan natin yan si General Macanas. Bisitahin nyo ang The General's Viewpoint, mga katunay. Ipagpatuloy natin. Tungkol ito sa Ombudsman post na isa pala si Secretary Boying Remulla ang kandidato na maging ombudsman. Eh di wala na, finish na. Isa sa kandidato na maging ombudsman, si Boying. Pag ito ang naging ombudsman, finish na. Sinasabi nga, naririnig ko nga yun sa, sa iba, nakikita ko doon sa mga, may mga nagpo-post ng litrato niya. Nakalagay, the next ombudsman. Yan si Boying, litrato niya. Tapos may question mark. Yung mga nagko-comment doon, sinasalita, wala na, finish na. Pa iba naman sinasabi, wala na, everything is under control na. Tapos yung iba, sinasabi, wala na, unti-unti na talagang mawawalan ng pag-asa. Parang sinasakop na ng Kastila ang buong Pilipinas. Parang ganun yung mangyayari, parang ganun ba yun? Hindi ako natutuwa ako magbasa ng mga comment eh. Ito, ang title, May the Best Man Win. Boying Remulla gunning for Ombudsman post, June 29. Okay. The stakes in the search for country's next ombudsman just got higher, with Justice Secretary Jesus Remulla reportedly throwing his hat into the race. Politico learned. Ito. So, sources lang muna ito ha. Magaling itong politiko na magkalap ng mga balita. An Scooper confirmed that Remulla has submitted his application to the Judicial and Bar Council, which is accepting applications and recommendations for the post until July 4. Okay. The new ombudsman will replace Samuel Martires, whose term ends on July 27. Nako, malapit na pala. Remulla now joins a formidable list of contenders. So, ito yung mga makakalaban. Ayan. Including Philippine Competition Commission Chairman Michael Aguinaldo and Justice Undersecretary Jose Cades Jr. Ayun. Sa tingin nyo ba mananalo pa yung mga kalaban na yun? Hindi, syempre, di ba? Tayo nagiging practical lang tayo. Di ba? Para sa akin kasi, sana hindi na sila tumatakbo sa ganyan. No? Ito, katulad sila Boying. Kasi alam nyo, may mga issues kasi kayo eh. May mga issues talaga kayo, sir. Kung sakaling tatakbo kayo sa mga ganyang klaseng posisyon, na gusto nyong kunin yung posisyon, halimbawa yung pagiging ombudsman, magkakaroon talaga ng negative comments, magkakaroon ng side comments sa inyo, na syempre, maiisip nila, ano to, kinokontrol na talaga, gusto na nilang makontrol talaga, ganon. Eh, ang nangyayari kasi parang nai-enjoy sila kapag sinasabi yung mga ganon. 'Di ba? Kasi kung ikaw hindi ka naman manhid na tao, syempre, no? Kapag nakakarinig ka na ng mga negative na sinasabi sa iyo, siguro ikaw na mismo yung lalayo eh, 'di ba? Ganun 'yan eh. Pero kung ikaw yung tao na kahit dami ng negative na sinasabi sa iyo, kung ano-ano na yung pinupukol sa iyo, ano ka pa rin, mas lalo ka pa lumalapit, eh, di wow. 'Di ba?
Dapat hindi na nila kasi inaanuhan yan. Yung mga ganyang posisyon. Hindi na sila nag-ano kasi medyo komplikado sa kanila yan. Binibigay na lang sana nila sa iba. Ay nga yung sinasabi na kapag si Martires nawala na sa pagiging ombudsman, paano na ang kinabukasan? Diba? At ang pumalit, alam nyo na, yari na. The ombudsman has a 7-year term, which means Martires' successor will occupy the post until 2032. At 64, Remulla is a veteran lawyer and politico. He earned both his bachelor's degree in political science and law degree from the University of the Philippines, where he was a member of the Upsilon Sigma Pi fraternity. Lahat naman talaga kasi ng mga ganyan, yung mga mga umaano sa posisyon na yan, is talagang may pinag-aralan. Hindi naman pwedeng wala kang pinag-aralan tapos mapupunta dyan. Kailangan marami kang kaalaman. Pero yung, ayun nga, marami siyang achievement, marami siyang sa pag-aaral niya, no? Pero, iba pa rin no? Iba pa rin, may issue pa din. 'Di ba? May issue pa rin talaga. Sa tingin niyo ba kung sakasakaling maging ombudsman siya, no? At merong maging desisyon na hindi maganda, kung merong gawin siyang hindi maganda, no? Meron siyang gawin, hindi yung gawing hindi maganda. Kung meron siyang gawin, hindi ba pag-iisipan ng mga tao yun ng hindi maganda? Diba? Ibig sabihin, hindi maganda. Parang, bata ni ano yan Diba? Ganun ang mangyayari. Ay, nako. Remulla began his career as a private law practitioner at the Remulla and Associates Law Office. A scion of the Remulla political dynasty in Cavite, he served as congressman from 2004 to 2013 and again from 2019 to 2022 before being appointed as Justice Secretary. Okay. So, pipiliin, ang alam ko nito, may mga applicants, isasalang o i-review ng Judicial and Bar Council, tapos itong Judicial and Bar Council magre-recommend sa Presidente. At ang Presidente ang pipili. Okay. So, kayo, mga katunay, sa tingin nyo, doon sa mga binanggit ni General Macanas, sino ba ang mapipiling ombudsman doon? Ayan parang napakadali yung tanong. Baka mahirap pa yung sagot niyan. Diba? Siyempre, Presidente pipili. Bisa kasi, diba? Mas maganda yung kaklose ko. Yung talagang katikit ko. Yung subok na. Subok ang pinagsamahan San Miguel Beer. Ayan nasabi ko pa yung San Miguel Beer. Sana all San Miguel Beer, Ito nabanggit ko kayo, Baka naman. So, may nabasa akong post ni Joey De Vibre. Sabi niya, saan ba yun? Ito. Si Joey De Vibre, sabi niya, Remulla is eyeing to become an ombudsman. Paano na yung mga kaso niya doon, di ba? Si Senator Amy Marcos, yung Senate hearing niya in Foreign Relations, nag-submit ng findings sa ombudsman at ang ombudsman naman mabilis na umaksyon. Yung 5 nirekomenda na kasuhan, magkapatid na Remulla, 2 general, Marbel and Torre, pang-5 yung Ambassador Marcos Lacanilaw. So, pinapasubmit sila ng counter affidavit and by this time siguro,
nag-submit na siya, so tahimik na ang ombudsman nagtatrabaho. In kaso lang wala pa tayong kasiguran kung sino ang mapipili. Kung si Justice Secretary Remulla ang mapiling ombudsman, ano na kaya ang kahihinatnan ng kaso na naisampa doon sa ombudsman? Yan na. Ayan yung sinasabi natin. May kaso pala siya na naisampa sa ombudsman. O paano nga naman yun? No? Kung sakasakali siya yung maging ombudsman. Kaya yun sinasabi ko kanina. 'Di ba? Wag na sanang pakialaman yung ganyang klaseng posisyon kung merong issue. 'Di ba? Kasi magiging usapin yan Diyan pa talaga mamumuo yung salitang palakasan. Talaga totoo, no? Kahit sabihin natin na wala pa naman nakakapag-desisyon, malay natin manalo yung mga kalaban niya. 'Di ba? Pero iba talaga Kahit sabihin natin na tumatakbo pa lang siya diyan, parang isa siya sa napipisil. 'Di ba? Hindi pa rin mawawala yung negative comments. Kaya ako dapat, hindi na dapat siya nagpa-unlock ng ganyan. No? Kasi may issue ko 'Di ba? Mahirap akong pumasok diyan. Baka pwedeng iba na lang, yung medyo hindi kilala ng mga tao, yung medyo hindi kinaiinisan ng mga tao. Kasi kung magpapasok kayo diyan na kinaiinisan ng mga tao, parang mas lalo yung iniinis yung mga tao, 'di ba? Mas lalo silang napipikon sa mga nangyayari. Na parang yung mga tao talaga sinusubukan. Parang sinusubukan yung timpi kung hanggang saan. Parang iniinis. Yan naman, nagtatanong lang tayo. Ito, Sipo Kakato Kasikweta, nag-post din siya. Kaya pala nag-submit ng findings on BP Sara Confidential Intelligence Fund Investigation ang HOR's Ombudsman dahil naka-ready na si Boying Remulla na maging next Ombudsman. So, yun lang. Nagre-ready na ba? Totoo ba yan? Sir. Ayan sir. Wow. Mga haka-haka lang ito. Magbasa tayo mga comments. Si Sir Boying. Jamal Said. Kung siya magiging ombudsman, magiging bias ang opisina, mahirap magtiwala sa unfair na tao. Yun yung sinasabi natin. No? Na talagang parang iisipin ng tao na magiging bias na talaga. Di ba? Hindi mawawala yung negative comments Yung mga side comments talaga maririnig dyan. O baka iniisip naman nila, ganito lang, syempre galing lang sa parang ano ko lang, opinion ko, mga mami, iniisip nila, iniinis nyo kami Meron pa kayong mga black dyan sa Senado Meron pa kayong mga Duterte black dyan. O pagpalagay natin, talo kami sa Senado. Pero sa ibang posisyon, kami ang bahala. Diba? Parang gano'n. Parang nakikipagsabayan na sila. Kumbaga, hanggat may buhay, may pag-asa, hindi lahat ng alas ay nasa inyo. Parang ang gandang gawing pelikula niyan. J. Budlak Black. Kahit Satanas pa sila. Mag-file, di sila mananalo sa katotohanan. Ayan lang yung pinanghahawakan ng mga tao ngayon. Siyempre, yung mga sumusuporta sa, diba, is katotohanan. Kailan kaya lalabas yun? Yun ang matagal na nating hinihintay, ang katotohanan. Thor Yarag. Sila rin saan ang integrity. Gagamitin lang ang post. Anyway, these are all speculations. Hintayin natin na pipili. Kailan, kung ang makakalaban lang niya is yung Justice Undersecretary Cadiz, lamang na lamang si Boying Remulla. At saka medyo hindi naman popular yung mga makakalaban niya. 'Di ba? Hindi popular. Siyempre siya popular siya. Marami siyang issue. 'Di ba? Doon siya naging popular. Matunog pa rin ang pangalan niya. At isa pa, siyempre iniisip ng iba na siyempre kadikit. Lalong-lalo na ang pipili is yung
leader. Di ba? Yung leader nila. Ganun din. Kaya nga sinasabi ko kanina, sino ba naman ang pipiliin mo kundi yung kakilala mo na? Di ba? Doon ka nalalagay. Oo. Parang sa trabaho yan nag-a-apply ka. Ang daming, para sa trabaho, nag-a-apply ka. Tapos, kasabay mong nag-a-apply, yung pinsan ng may-ari ng kumpanya. Di ba? Sa tingin nyo ba, yung pinsan ng may-ari ng kumpanya, sa dinami-dami ng nag-a-apply, no? Kasi kapag ikaw, hindi mo kamag-anak yung mga nasa kumpanya, sige, interview, okay, we will call you later. Di ba? Pero kapag kamag-anak, kadikit, kumbaga minsan hindi na nga dumadaan sa interview Ang interview nila, uy, kamusta na si parang kamag-anak, kamusta na si tito, si tito, kamusta na si ate, kamusta na si Ganun na lang. Bakit? Ba't ka nandito? Saan? Mag-a-apply ako ng trabaho ganun ba? Sige, may bakante tayo dito. Ganun agad, di ba? Hindi na yung para sabihin, we will call you later. Kumbaga, sige, bukas pwede ka na magsimula dyan. Meron ka na bang Meron ka na ba isusuot sa trabaho mo? Ito pera, paluwalan ko muna. Mga ganun ba nga Iba talaga kapag kadikit. Di ba? Hindi na kasi tanga yung mga tao ngayon para isipin natin na kahit sabihin natin na may makalaban siya sa posisyon ng pagiging ombudsman, yung bibigyan pa natin ng pag-asa yung makakalaban niya na, uy, baka manalo sa kanya yun. Parang ganun. Siyempre, hindi na. Alam naman natin yun. Talagang hindi na magkakaroon ng pag-asa yun. Siyempre, kaya nga sinasabi ko, kanino ka ba? Diba? Kanino ka ba talaga magtitiwala? Siyempre, doon na sa taong pinagkakatiwalaan mo. Siya na yung pipiliin mo. Yun namang chairman ng Philippine nung commission yun. Medyo may laban yun. Kaya lang kung yung closeness with the President, talaga malapit si Justice Secretary Remulla sa Presidente. Yung isang binanggit ni General Macanas, yung sinasabi niya, yung may laban yun. Yun. Pero nagkaroon pa rin ng side comment si General Macanas. Diba? Paano? Siyempre, kita naman natin malapit. Yun ang advantage ni Boying sa lahat ng makakalaban niya. Kahit sabihin natin na may lumalamang doon at pwedeng manalo, ang laki pa rin ang advantage ni Boying. Kailan ba yung umalis ang presidente, ang iniwan niyang caretaker si Justice Secretary Remulla. Diba? Kaya makita nyo, sinasabi natin, sino pa ba yung hahanapin niya? Sino pa ba yung pipiliin niya? Kumbaga, hindi nakatanungan to Parang alam mo na yung tiwala ng presidente sa mga Remulla malakas. Pasensya na kayo at maingay sa kusina. Pirito nga na yan, General. Malaki ang tiwala ng presidente sa mga Remulla, kaya DILG, yun, kapatid. Bakit? Kasi nung election, malaki ang botong nakuha ni BBBM sa Cavite. Ang Cavite ang second largest vote province in the country, next to Cebu. Malaki yan So, yun na, it's understandable na Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal. At syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.